kababayan ko. Eto nga po, balikan ho natin yung ating topic kagabi. Ano po, itong si matandang Chavit, mga kababayan ay nagbabayad na at naglilikom daw, di umano, ng mga rallyista. Ayon nga ho rito sa caption, mga kababayan, ngayon ito sa Kamarao. Nag-aanyaya ng rally sa Maynila January 5 ngayong araw. Ngayong araw po. Para daw dadakpin nila si BBM. Ano naman kahibangan ni Chavit? So hindi mo na malaman kung ano ba talaga yung kanilang tututukan. Dadakpin, huhulihin, o i-impeach ba yan? Alam naman natin mga kababayan ko na ang oposisyon na kulto ni Duterte naghahasik ng lagim ito. Ang lagim na hinahasik mga kababayan ay kaguluhan. Kaguluhan sa pamamagitan mga kababayan ng pagkampi nila sa China, at pag di umano ay pagtanggap nila ng pondo galing sa Chekwa. Para nga naman mas malakas, mas mapadali ang pag-agaw ng kapangyarihan at panggugulo sa ating bansa nang hindi natin namamalayan ang lahat ng mga aksyon at lakad ng mga Chekwa diyan sa pinag-aagawang isla. Mga isla, mga kababayan ko. Ngayon alam nyo na. So ngayon, ang punto rito mga kababayan ko, hindi po ito. Ngayong araw po, siguro maaaring ituloy o maaari ding i-postpone o maaaring ipagpaliban dahil nabisto yung lakad nila. O maaari din na walang mga tao ang sumama. Dahil alam naman nila ang karakas ng matandang Chavit, mga kababayan ko, hindi naman po malinis yan. Kung hindi marami rin hong mga maruruming ginawa sa buhay yan. Ano po? Tama po ba? Sabi nga nila, ang masamang damo, madaling mamatay. Mali. Hindi yun. Ang masamang damo ay mahirap mamatay. Di po ba? Tingnan nyo mga kababayan, kita nyo. Sigurado ba yan? Sabi nga ni Raha dito. Ayan na, nagkamali ba tayo? Ayan, naka-live na ang press con ni Chavit ngayon. True ba? Talagang tinuloy nila? Nagkamali ba tayo, Evangeline Camilosa, Lucy Minigawa, Leonora Brown? Tama ba ako, mali? Na magkakaroon ng press con ngayon. Ayan, meron na daw. Tingnan nyo nga, paki-check nga, paki-double check nga kung totoo. Oy, Raha, Raha Ibar, paki-ano nga, saan ba yan? Saan ba yung press con na yan? Paki-sigurado kung anong press con. Dali, check natin press con. Ni Chavit. Chavit. Ayan na. Naku, mga kababayan ko. Wala pa naman ako nakikita. Ewan ko kung saan niya nakita yan, naka-live na. Naka-live na daw. So mga kababayan ko, totoo nga. Mga kababayan, yung ating sinasabi. Ano yun ngayon? Nagbibiro ba tayo? Nagloloko ba tayo? Nagpe-fake news ba tayo? Maring Diday? Sa Club Pilipino? Tama, di ba? Tama ba? Tama ba tayo, mga kababayan? Nag-fake news ba tayo? Hindi. True yan. Kuripot ka daw. Sabi ni Alicia Duran, Argo. Teka muna. Ngayon, mga kababayan ko, ilang araw na natin to sinasabi? 2 araw na yata na merong gagawing kalokohan itong si Chavit Ngayon, alam nyo kung ano sasabihin ni Chavit yan? Sisiraan niya si Sandro, sisiraan niya si Pangulo, at gagawa na naman ng intriga. Ngayon, wag na kayong mag-alala. Dahil kabisado naman natin ang lakad ng kulto ni Duterte. Pagkatapos ng press con ni matandang Chavit, sasakyan yan ng mga galamay,
ng mga bayarang vlogger ni Sara Duterte. Tama mga kababayan ko? Tama ba? Tama? Baka naman Tio Moreno, takbo mo pa yung bayad nila, kawawa naman sila. Alam mo naman yung mga DDS, yan dyan lang umaasa, walang trabaho, walang hanap buhay, walang negosyo. Kaya ang kanila ay ang ganyan, manira lang na manira. Tama ba? Tama ba, Argo? Sige nga, sabihin mo nga sa akin ng vlogger nilang may negosyo, may trabaho. Wala pa akong nakikita na mga negosyante, na mga may trabaho na vlogger ni Sara Duterte at kulto ng mga Duterte. Live na live tayo ha. Live na live tayo ha. Itim na gagamba. Gagambang kuryente dapat pinangalan mo. Tama mali. Tama mali. Paki-mention nga ho dyan kung sino ho ang vlogger ng mga Duterte, itong kulto ng mga Duterte, at itong si Sara Duterte na mukhang boksingerong bakla. Diba? Hindi naman vlogger si Cathy. Hindi vlogger yun. Epal yun. Asawa ng ng Florendo na napunta sa iba, na napunta pa sa iba. Di ba? Vlogger ba yun? Hindi nagbablog yun. Sino? Ngayon nga, hindi na nga makapagsalita yung Ali. Sino? Wala. Wali. Wala na. Sabi ko sa inyo eh. So ngayon, ang tema, ito ang tema ng banat ni Chavit, alam nyo naman ako may port eye ako eh. Ang babanggitin niya ay yung mga anomalya daw, labang kay Sandro, kay Pangulong Bongbong, etc. At gagamitin nga mga kababayan yung lumabas na nagngangalang RJ, yung pong nagnakaw sa NPO, tapos ngayon nagngangawa. Ganon ang style. Uy, Argo, hindi lang marami, baka akala mo daming may negosyo sa amin. Tinuturuan ko kaya. Gusto mo banggitin ko? Ganito kasi yan. Kapag ka ikaw ay isang negosyante, dapat ka lang, yung bang low-key lang, pa-low-key lang. Ganun.